morning. Hindi ako pinapasok ng customer ko, Mars. Kailangan ko munang magtago dito sa sasakyan ko kay ang lamig na, Mars. Kanina pa ako katok ng katok. I think tulog pa siya. Kalimutan niya siguro na may schedule ako ngayon dito sa kanya, aray. Yung regular customer ko to, Mars eh. Tawagan ko si Pars, natawagan niya. Kaya wala akong number. Ayan, hindi ko kasi ginagamit yung personal number ko, mga Mars, sa mga customer ko. Pag nanghihingi sila ng number ko dun sa company, ano namin, cellphone. Lumabas na siya. Nagising siguro, baka hindi niya ako narinig. Yeah, I'm done. In fairness naman, Mars, sulit yung aking biniling sapatos kay warm siya. Kahit log-log ko na kanina dun sa may snow, hindi ko naramdaman yung lamig. Meron konting lamig pero hindi siya same. Hindi na siya same nung luma kong sapatos na. Ay, nako. Maapak ko lang sa snow at merong snow sa taas ng sapatos ko. Eh, magmi-melt man yan dyan, mga Mars. Masyadong malamig yung aking paa at baka dyan ay magkasakit pa. Ubo, sipon, basta hindi warm yung paa mo. At dahil nag-minus na dito, Mars, yung mga panlinis ko na chemicals ay tumitigas. Ipapasok ko na ito ngayon para hindi ako mahirapan pag naglinis ako sa aking next customer. Ayan, gutom na ako. Sana may food sa bahay na ready. Bilis naman ang oras, Mars. Uy, in fairness, maliwanag pa sa labas. 4:20 na. Tapos ko lang dun sa aming hallway. At si Pars natin, wala siya dito. Saktong-sakto lang. At tapos ako dun sa hallway namin at umalis si Pars. Meron kasi siyang schedule ngayon para sa x-ray. Yung dito niya ba sa balikat, sumasakit, mga Mars. Hindi niya masyadong maitaas yung kanyang kamay. Nagpunta na siya ng doktor noong Tuesday. Tapos ngayong araw na to ay binigyan siya ng schedule para sa x-ray. Let's hope na everything is fine. 2 months niya na kasi yun. Mars eh. Tinitiis yung sakit. Last week lang, hindi niya na matiis kay sumasakit na talaga yung kanyang balikat. Kahit natutulog siya. Ay, naantok ako. Tapos ako kanina sa isa kong customer, umuwi ako. Kumain, tapos nagpahinga. At ang bilis ng oras, nagpunta ako dun sa hallway namin, naglinis. At ito. Ngayon, liligpit pa ako ng bahay. Ito yung nabili ko kahapon dun sa Prisma ba. Kaya naka-sale siya. Masarap kasi. Masarap ito. Fairness, masarap. Protein drink, mga Mars. Pangdagdag protein sa katawan. 28 gram per pack. Makasilip nga sa ating Mr. Bean. Sana mayroong bagong tapon na. Wak man bagong Mars. Hindi man kami kumakain yan. Walay. Yes, Mars. Gusto ko kumuha ng salad. Ang ano ba? Salad-salad kunyari, Mars. Diba? Grabe talaga tong ano nila dito, patatas. Non-stop. Ay,
Ay. Naano ko na naman yung aking kamay. Hindi pa talaga magaling yung aking kamay, Mars ba? Ano, Mars? Hanggang ngayon kay masakit pa din siya. Wala kasi maghilotay dito eh. Yung binisaya na manghilot ba? Pag mali ko siya ng buhat or kapa, gaya nun, sumasakit. Tapos kinabukasan, mamaga na naman siya. Kaya yung chinikap kasi to ng doktor, nabinat lang naman daw yung ugat, mga Mars. Kailangan lang siya i-relax. Oh. Hindi talaga laging Pasko dito kay Mr. Bean po ba. Minsan may tapon, minsan naman wala. Pero pag nagbigay naman siya, Mars, bonggang-bongga naman. Parang walang bagong tapon dito ngayon. Oh. Wala talaga, Mars. Set mo na siguro tayo dito bukas. Kaya hindi man talaga siya nagmimigay, Mars. Wow! Bukya! Maring ko yun dito. Another bukya! So, uwi tayo ngayong bukya. Meron pala yung salad. Kailangan ko din kasi yung salad leaves, mga Mars. Yung litos, di ba? Babash na naman ako. Salad naman yan, sabi mo. Salad kasi yan dito, Mars. Tawag namin. Alam ko naman po, litos yan. Right? Basahin nyo po yung nakasulat doon. Salati. Pag i-translate mo yung salati, mga Mars, ang lalabas niyan kay salad. Ayun lang, mabilisang bisita lang. Kay nagbabaka sakali lang naman ako, Mars. Baka meron ako makuha. Oh my God, mga Mars. Nagpunta ako ng gym bago ako nag-dumpster. 30 minutes na. Hala, almost 1 hour na ang lumipas, mga Mars. Ngayon ko lang nakapa sa mga bulsa ko, nawala yung aking cellphone. Last hawak ko, andun ako sa gym. Nag-workout ako ba? Sana andun pa. Ginamit ko yung iPad ni Mixo para matrace. Ay! Hindi siya ma-found, mga Mars. Baka andito. I-ring ko nga dito sa ano, be? Sa aking sasakyan. Uloy, kinabahan ako, Mars, ng cellphone. Natin. Wala dito, Mars. So, sa gym ang aking pag-asa. Kay doon ko yun last hinawakan bago ako nag-stop mag-workout doon sa may bike. Hello, kinabahan ako, Mars. Pero in fairness naman dito, Mars, ilang beses ko na nawala yung cellphone ko. Dati pa, hindi pa ako nag-vlog. Ay nasasauli naman. Like, yung first kay sa bus, mga Mars, nahulog sa bulsa ko habang nakaupo ako doon sa bus papunta ng school at tawag kami ng tawag. Yung nakapulot binigay sa driver, so yung driver ang nagbigay sa akin. Tapos yung pangalawa sa shop nahulog din, hindi ko napansin na cellphone ko pala yung nahulog kay naka-cover masyado ba. Sa dami ng laman ng bulsa ko, hindi ko napansin, nahulog pala yung aking cellphone. So buti na lang, binigay din ng isang customer doon sa cashier. Oh. Ngayon naman ito sa gym. Ulyanin na talaga si Marie Queen ninyo. Pagod na kasi ako kanina eh. Gusto ko na umuwi, tapos inaantok na rin ako ba, hindi ko talaga napansin na wala sa bag ko yung cellphone ko. Sana andito lang sa gym, mga Mars. Wish me luck. Pero kunti lang naman yung tao nung umalis ako kay ano oras na din. Umalis ako dito 8 ano na 25. Tapos na 9:30 pa lang. Hindi na natin doon, Mars. Hindi na good ako nag-medyas, oh. Kaya ginadali ko yung aking
Cellphone wala. Andun na yung cellphone ko, Mars. Dirin. Ay, grabe ha. 1 hour na, Mars. Andun pa din sa bike yung aking cellphone. Wala talagang gumalaw. Mga honest talaga yung mga finish ba? Kasi usually naman na nag-gym dito, mga finish, mga nakikita ko ba? Sa 2 years ko nag-gym dito, Mars. Lagi ko nang namumukaan yung laging pumupunta dyan, basta mga gabi na. Ay, thank you, Lord. Dito ka lang pala, ha? Hindi mo ko iniwan. Itong cellphone na to ba? Ilang beses na to, Mars? Yung sa aeroplano, naalala nyo po, naiwan ko din to sa aeroplano. Ay, naku, Maring Queen eh. Minsan, check din. Nagbunit good ako ng bonggang-bongga na makapal kay kakatapos ko lang maligo. And then, may i-check sana ako sa account ko ba. Magbabayad ako ng bills. Magbabayad na sana ako ng bills kay may dumating kanina. Ha? Wala yung aking cellphone. Taranta. Good si Maring Queenie. Oy, pero hindi ko mag-gets yung iPad ni Mixo. Bakit hindi niya matrace kung asan tong cellphone ko? Nakakonect kasi yung mga gadget ko sa mga cellphone ba, sa gadget to gadget mga Mars, like yung MacBook, nakakonect doon ang iPad ni Mixo at cellphone ko at yung aking watch. Yun yung maganda sa Apple mga Mars. Hindi naman sa pagmamayabang. Pinag-iipunan ko po talaga na makabili ng ganyan kasi yung connection niya ba, very easy lang mag-transfer ng mga video, yung picture, pwede ko siyang isend sa MacBook na very easy lang, na hindi ko kailangan maglagay ng USB. So, airdrop lang, pwede kong ipasa dun sa cellphone to MacBook o di kaya MacBook to cellphone. Yun yung maganda, di ba? Kasi pag iba yung laptop mo at sa cellphone mo, kailangan mong bumili ng USB, i-insert mo yung USB sa cellphone o di kaya sa MacBook. Pero yung mga gadget na binili ko, ano talaga siya, very easy lang gamitin. Pero nagtatagal naman yan mga Mars. Yung watch ko 5 years na yun, matagal na. Yung MacBook lang na bili ko last year, sinadya ko talaga yun na MacBook, kay yung aking cellphone ay Apple. So para pag meron akong kailangan i-transfer na mga document, easy ko lang i-send dun sa MacBook. So hoy, pero kanina nung chinek ko yung cellphone ko ay hindi makita dun sa iPad ni Mixo. Kailangan kong i-check yan kasi last time yung watch ko naiwan ko din sa sasakyan. Nakita ko man na andito lang sa sasakyan. Kinabahan ako, Mars. Oy, natawagod yung isang nag-gym doon na kilala ko na din ba. Lagi kong nakakausap. Buti na lang walang nagkuha. Sabi ko, mababait naman yung mga tao dito. So, oy, kinabahan ako, Mars, ha. Kinabahan kayo, Mars. Kinabahan din ako, Mars. So, kanina, tinanong ako ni Bianan kung asa na yung tatahiin ko, Mars. Nag-abot kami kanina sa hallway ba. Naalala niya na sinabihan ko siya, punta ako dun sa kanya para dito sa pants ko. Kaya bumili ako ng pantulog. Matagal ko na ito binili, Mars. Hindi ko lang siya nagagamit kay sobrang haba niya. So, para matuto si Maring Queenie, puputulan natin to. Para pag meron akong free time, punta ako dun kay Bianan at tatahiin ko to. Ako na magtatahi, Mars, para matuto ako, di ba? Hindi yung puro na lang ako pakisuyo. Di ba? Ito ay 105 yung haba. Tapos, yung height ko lang at yung dapat size ko lang nito ay 87.
87, tapos titiklopin pa natin to. So, mga 91. 91 mga Mars. Wala man akong joke. Si Binan kasi, meron siyang joke. Ayan o. Grabe. Nainitan talaga ako, Mars. Planning ko kanina. Yan yan yung nakukuha sa hindi magtingin-tingin ba. Alam mo yun. Alam mo yung urada-urada. Aalis na lang. Diba? So, buti na lang talaga. Ay, dapat perfect to. Ayun. Para hindi kimpang. 91. Kakat na natin yung 91. Tinuruan kasi ako ni Bianan. Yeah. Dito lang kasi ako nagkakat ng mga ganito, Mars. Kay ang hahaba ng mga pants nila dito eh. Alam nyo naman yung size nating mga Pilipino. Cute masyado. Kaya hindi ako mahilig bumili ng mga pants. Pero ngayon, natuto na ako kung ano yung style ko ba. Ayan. Uy, pwede pa to pang headband. Tiklopin mo lang dito. Diba? Try nga natin. Kung hindi malaki. Ay, malaki siya, Mars. Nahulog. Drama mo, Queenie. Uy. Tapos itong isa, easy na lang po siya. Ang lambot pa naman ito na pants. Kay cotton siya ba? Ayan. So, dahil na cut ko na yung isa dyan, susunod ko na lang siya dito. Try natin. Marunong na si Maring Queenie mag-cut. Yan. Ano? Bakit 92 man to? 91 man yung cut ko kanina. Tapos 87. Okay na din yung 92. Doesn't matter. Diba? Tanga-tanga. Maring Queenie. Feeling ko lalagnatin ako, Mars. Baka nahawa ako nito kay Mixo. Huwag naman sana. Lagi lang nakablock yung aking ilong ba. At hindi pa siya okay. At alam niyo po bang board na yung Mixo natin, Mars. Kay mag 1 week na siya dito na hindi lumalabas. Nararamdaman na namin yung board niya. Hindi pa kasi siya talaga totally okay. Pag na-okay na yun siya, ilalabas namin yun ni Pars. Baka dalhin ko dun sa McDo. Betahan ko si Aileen para maglaro sila. Ayan. So, cut na natin. Hindi na kailangan ng chok-chok, Mars. I-guide ko na lang to. Yung una kong cut. Kailan ba ako may free time? Wala. Busy na din pala ako sa hotel kay yung schedule ko. Work. Tomorrow kay back to na ako, Mars. Hotel. Mag-bake man sana ako, Busy mangod ako kanina kay may customer and then naglinis dito. Unsa naman ni nakimpang naman ni Queenie. Ano naman ni natarong ni. Mas maayos siguro yan. Nag-zigzag na, Mars. Ito, natapos ko din, Mars. Kasi ito yung medyo mahirap yung mag-cut ka tapos lagyan mo ng pin. So ito yung tinuro ni Bianan sa akin na after ko makat, i-prepare ko lang siya. Tapos yung
tiklop niya ba or tupi. Tupi. Ano daw tiklop? Diyos ko, kaluding. Yung tupi niya, I mean, nalagyan ko na din siya ng pin. So, pag dadalhin ko to kay Bianan, ready na to. Iparan ko na lang to sa machine. At least, magagamit ko na to mga Mars. Sinuot ko to isang beses. Diyos ko, hindi carry Mars. Hinubad ko. Okay. Feeling ko, matutumba ako ba pag naapakan ko yung tela na sobrang haba. At dahil work ako bukas, prepare ko yung aking baon. Handa ako ng baon ko, Mars. Ready na yung aking baon, overnight oats, mga Mars. At pag ito, naubos ko siya, kumakain ako usually ng 11 o'clock or 11:30. Hanggang mag-out ako ng 4 o'clock. Minsan, yan pa yung time na gutom ako, mga Mars. So, diba? 12, 1, 2, 3, 4, or 5 hours. Matagal ako gutomin basta. Yan yung aking baon. At bukas ay magluto ako ng adobo. Meron pa tayong pork dito eh. Ito yung galing dun sa freezer ni Ate Julie. Luto ako bukas adobo. This one I will cook tomorrow adobo. Okay. Para merong food at hindi kailangan bumili. Madaming laman yung freezer namin kaya lang kailangan magluto. Ano natin yan? Pang humba or adobo. Ano ba yung prefer ni Pars? Adobo or humba? Humba. 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 Okay. Request niya, humba. So, luto tayo ng humba bukas. At ito, dito lang muna to. Para maalala ko ba? Free time ako. Punta ako dun kay Bianan para tahiin yan. At maglagay pala si Pars ng tea para sa akin. Kaya gusto ko mag-tea, mga Mars. Ito, hinaantok na din ako. After this, matutulog na ako, Mars. The next day, the next day, the next day. Good morning, mga Mars. First day back to work sa hotel. Ang bigat-bigat ng aking paa. Pumasok sa work, mga Mars. Gusto ko pa maghilata sa bahay. Although nag-work na ako dun sa mga customer ko, iba naman yung feeling dun, Mars. Kay mas gaganahan ako kay hindi ako lugi sa linis ko. Tapos short time lang ako doon at carry na yung aking kita sa hotel kasi, Mars. Yung 2 oras ko sa customer ko ay pang 7 hours or 8 hours ko. Ay nako, pero laban lang today. That's life. At yung ating suot na medyas manipis. Pumapasok yung snow sa paa ko. Yun, wala si Mixo ngayon. Kaya sick leave pa. Hindi mo na namin siya ipasok sa daycare. Wala na siyang fever. Yung sipon niya nagda-dry na din, pero yung ubo ay andyan pa. Sabi ko kay Pars, wag na lang ngayong next week na to. So si Pars na naman yung kumuha ng sick leave para sa bata. At sa weekend, pareho kaming may work ni Pars natin. Iiwan na lang namin siya kay Bianan. Doon siya magtambay. Short lang naman. Okay, aalis si Pars ng 12:30 at ako naman ay uuwi ng 2:00. So, short hour lang siya doon kay lola niya. At dadalaw na sa Kubag, mga Mars, kay baka maaga kami ngayon matapos sa work. Sana nga lang dun sa hotel maka-out ako ng 3:00. Punta ako ng malaking Mr. Bean, but not sure pa yan, Mars, ha? Kung maka-out ako ng maaga sa work, yung mga 3:00 or 2:30, makakapunta ako dun sa ating Mr. Bean. At kung hindi, masama yung
panahon, yung magliliparan ang snow ba, hindi ko talaga gusto i-drive yun. Yung magliliparan ang snow na kapal-kapal sa harap ko, delikado. Madaming na disgrasya ngayon dahil dyan sa weather namin. Welcome back sa Kotka mga Mars. Bakit ang daming tao ngayong naglalakad? Nag-aaga pa naman at ang ganda ng sunrise Mars. Oh. So ngayong araw na to, lalabas si Haring Araw. Pero yung hangin, grabe. Ang lamig. -6 lang naman tayo Mars. So, sana konti lang yung aking lilinisan ngayon. Malabo pa sa malabo Mars na makaka-dumpster ako today. Kay grabe yung lilinisan ko Mars. Ang dami nito. Diyos ko naman. First day of work dito sa hotel. Yung lilinisan ko Mars kay ganyan kadami. 16. Ayan o, 16. Tapos meron akong isang housekeeping na lilinisan. Tapos, ang lalagay nila dito Mars, 5 hours. Alam niyo po ba, yung 5 hours na yan, sinubukan ko yan dati na makuha ko yung 5 hours sa 16 rooms. Sa 5 hours mga Mars, ang kaya ko lang linisan kay 9 rooms. Tapos ngayon, meron akong family room. Diba? Ano akala nila sa amin? Kalabaw na hindi napapagod eh. Kalabaw nga napapagod, diba? So, pag tingin ko sa lista ko kanina, Mars, 16 rooms. Ang dami nito. Kay meron yan silang chine-check na dapat sa isang tao 5 hours lang kami, 6 hours lang. Nung nag-meeting kami talaga, nag-voice out talaga kami, yung mga iba kong ka-workmate na gusto nyo ganito, dagdagan yung trabaho na hindi kaya Mars. Oy, akala talaga ng amo namin, no? Mga karabaw o kabayo yung tao dito Mars. Doon ako sa 8. Pisa ako doon sa 8. Nakakapagod din kaya tong hotel Mars. Kaya lang, pinagtsatsagaan ko lang talaga. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng trabaho dito ngayon sa Finland mga Mars. Kahit cleaner ka, ang ina-applyan mo, ang hirap maghanap. Hindi gaya dati na kaliwat kanan yung trabaho. Ngayon kasi grabe. Tapos naghihigpit pa sila. At ang gusto ko kasi dito, yung work schedule ko mga Mars, mabilis kong mahila ba. Alam mo yung pag meron akong customer, hindi ako nahihirapan. Katok-katok tayo kay minsan doon sa iPad namin empty, pero may tao pa pala. Ito empty naman siya Mars. Kalukat talaga to eh. Yun yung reklamo ko dito. Ang reklamo ko lang dito ay yung work hours nila na dapat sa 16 rooms matapos na namin yan ng within 5 hours. Kalukat sila. Kala nila sa amin robot na 24 hours gumagalaw. Nakakapagod din kaya. Sa mga nakatry po ng magtrabaho sa hotel or your housekeeper, alam nyo kung gaano ka pagod. Gaya nito na 16 rooms hanggang 4:30 ko yan siya lilinisan Mars. Ako lang mag-isa. Yung 5 hours na yan, matatapos yan pag 2 tao ang maglilinis. Pero pag isang tao lang, gaya sa akin, ako lahat. Ang pinakamahirap kasi dito, yung mag-change ka ng beddings. Magtanggal, mag-change. Okay. Maliban sa mabigat, matrabaho. So, okay. 4:30. So,
Pero tama talaga yung 4:30 mga Mars. Naka-out ako. Hindi tayo makapunta ng Mr. Bean. Kaya mag-out ako 4:30. Tapos biyahe pa ako ng 35 minutes. And then mag-ikot-ikot pa ako dun sa dumpster natin. So makakauwi ako ng bahay Mars 6:30 na. So, na yung pagod ko niyan Mars. Grabe na. Di gaya dati nung working student ako na everyday yung work hours ko kaya nasa 5 hours lang. Start ako ng 8, natapos ako ng 2. Tapos pag nag-start naman ako ng 9, natapos ako ng 3 o'clock. Kaya may limit yung estudyante. Di gaya ngayon dahil regular worker ako dito Mars. Walang pili-pili kung ano yung binigay na oras sa akin. Dapat trabahuin ko yan at lalong-lalo na madami akong request na mga day off kay sa customer ko Mars. Pag merong customer na tumawag, next week ko siya ini-schedule tapos dito, dini-day off ko. Kaya minsan talaga, ang hirap din ng work schedule ko. Alam mo yung back to back yung trabaho ko Mars. May customer, merong hotel. Hindi pa kasi kaya ng kita ko sa customer na tumigil ba. Kung titigil ako ngayon sa pagtatrabaho dito sa hotel, hindi kami makapag-ipon pangbili ng bahay. Tapos yung dapat bayaran, yung daily bills namin, kulang na kulang talaga Mars kahit si Pars natin ay may trabaho. Short. Naalala ko dati nung wala pa akong trabaho Mars, lagi kaming short. Kaya sa mahal ng bilihin dito, sa dami ng bills, hindi kaya ng isang tao lang yung magtatrabaho. Wala naman talaga. Dalawa kayo na mag-work. So, kakayod si Maring Queenie hanggat may energy. Talagang kong dasal, wag akong magkasakit. Inaalagaan ko naman yung aking sarili Mars. Hindi ako magkasakit. Kaya pag si Mixo nagka-flow, iniiwas ko yung sarili ko. Magka-flow din. Kaya ang hirap. So, ngayon pa lang inaantok na ako Mars. Pagod na ako. Kaya back to work. Ano nangyari dyan sa buhok natin, nag-fly away. At gusto ko yung foundation na binili. Yung sa Dior mga Mars kay para kumikintab yung aking muka. Yung binili ko naman na yung lumang foundation ko, mumurahin lang yun Mars. 5 euro lang yung bili ko dun. Pero ito maganda siya. Nakakakintab ng mukha. So mag-work muna tayo Mars. Sana matapos ko to ng maaga. Allah. Grabe yung allergic ko, Mars. Nagkaka-allergic na ako, no. Dahil sa alikabok. Dati wala naman akong problemang ganito, Mars, yung alikabok. Pero ngayon, grabe na. Nararamdaman ko na siya. Kanina after lunch, okay, nga, 4 na nilinisan ko. Grabe yung alikabok. Luha yung mata ko, tapos yung ilong ko, singhot ako ng singhot at masakit ang aking ulo. Inom muna ako ng gamot. Kaya hindi na makaya Mars. Para nang sasabog yung ulo ko. Dati akala ko, ano lang to siya? Flu ba? Sus. Nung napansin ko mga Mars na padalas na siya, ay, allergic pala. Tuwing dito lang naman ako sa hotel. Sinusumpong ako ng ganito. Asan yung aking gamot? Ayan. Diretso naman ako uwi. Okay, grabe. Dito na ma-carry yung aking ilong. Tapos yung mata ko, luha ng luha. Okay, tayo ay uuwi na. Ako na lang yung isa natira dito, Mars. Yung iba nagsiuwian na.
4:35 na ng hapon. Sabi ko talaga, 4:30 ako matatapos. Baba ko lang kasi dito eh. Malapit na lang matapos tong niluluto ko, Mars. Hindi ko pa kayo na-update. At hindi pa ako nakapagbihis. Okay, gutom na ang mga people. Inantay talaga nila tong humba. Ay request to nila, Mars. Malapit na itong maluto. 2 rice yung meron kami dito. Meron white rice para yan sa 2. Yung brown rice para yan sa akin, Mars. Na nagfagi-fagi na mo. Linaw na ang kalimutaw. Sarap nitong humba. Mas gusto talaga ni Pars ang humba, Mars, kumpara sa adobo. Ang kaibahan lang naman kasi itong adobo may pagkaalat, pagkaasim at pagkatamis-tamis. Yan yung gusto niya. Di ba ang adobo maasim lang at salty. Pero yung iba, like sa Tagalog na adobo, lalagyan nila ng sugar. So parang humba na din yun siya kasi matamis na adobo. Kasi sa amin, dun sa Bisaya, sa Mindanao, yung family ko nagluluto ng adobo. Maalat at maasim-asim lang talaga siya, Mars. Hindi yung matamis na adobo. Unang tikim ko sa Manila ng adobo, matamis yung adobo nila. Tapos nagtanong ako dun sa Tagalog talaga na lokal. Yun daw ang adobo nila, matamis. Hindi ko lang alam, pero malay natin dyan sa ibang mga Mars and Pars natin na taga Manila at Tagalog talaga, iba yung adobo nila. Perfect na. So, okay na to. Konting bawas na lang to ng sabaw, Mars. Dahil wala akong black beans, ang ginagamit ko, ito. Finish na black beans. Salted naman siya, mga Mars. Ayan o, swala. Limesa o. Okay na yan. Tapos, yan lang, Mars. Ayan lang yung pangtimpla ko. Hindi ko na to damihan ng panglasa. Ganyan lang. Nasa kamay mo na yan kung paano mo pasasarapin. Pero ang adobo talaga, mas gusto ko yung luto ni Ate Chris na adobo, di kaya luto ni Damian na adobo. Basta ibang tao magluto ng adobo, Mars. Gustong-gusto ko yan. Pero pag ako nagluto ng adobo, hindi ko gusto. Hindi ako nasasarapan. So, antay-antay lang tayo niyan. Uy, magta-alas na, Mars. Dumating ako dito, tapos niluto ko agad yan. Pero naka-slice na. Inutusan ko si Pars na i-slice niya para pagdating ko, lutuin ko na lang ba. Ang kinakain ng mga to, puro tinapay na lang, Mars. Tinapay, tapos ito, oh. Ngayon, maghuhumba tayo. Nagkape lang ako kay... Habang pauwi ako, Mars, inaantok ako. Grabe yung... Antok talaga ba na gusto kong pumikit. Ganyan ko na yung sarili ko kanina. Kaya gustong pumikit. Madilim pa naman sa labas. Ang sarap matulog. Pag nagbibiyahe ka, kaya lang... Nagdidrive tayo, kailangan gising yung ating diwa. Pag pagod lang talaga, Mars, hindi maiwasan yung aantokin ka. Finally, makakakain na din, mga Mars. Yan, nagustuhan talaga ni Mixo yung pork humba ng mama niya. Yummy daw, mga Mars. So at the same time, mga Mars, ay i-end ko na yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin. Sa mga bago pa lang po dito, welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy mo po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.